Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Oh, surprise! Wow! Happy Sunday! Yan, magandang hapon Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Cleve Arguelles. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras ng Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gacad. Kaya paikutin na ang roleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Radio Station. Ako po si Richard Heydarian. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa With Due Respect! Oy, nasan si Dino Dile? Oo nga. Richard Heydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong. Cleve Arguelles, Seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Totoo lang, sa real talk lang tayo. No? Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng Mawalang galang na po. Umpisa na ng usapang With Due Respect. transfer lang, di ba? Oh. Nasaan ba si Dino De Leon? Balita ko may sakit daw eh. Kala ko... Bigay kasi siya dun sa Robin Hood Padilla, ano niya. Kaya tuloy. Binigay niya na lahat. Kaya Or baka nakukulam na yan si Atty. Dico. Kinabahan ka. Okay ba siya? Oo, kaya kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang napipintong pagtakbo ni Atty. Dino De Leon sa Senado. Kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon, ang panibagong pangharas ng China sa West Philippine Sea. Patuloy na rin bang idedepensa ng ilang senador ang mga kilos ng China? Yes, at pag-uusapan din natin ang naging performance ng ilang kongresista at senador sa paglilitis kay VP Sara. Tama ba ang kilos ng ilang senator judges na dapat ay maging patas sa pagdinig? Tatalakayin din natin ang pagkakulong ni Senator Rodante Marcoleta. Dapat bang masuspindi ang senador dahil sa kinakaharap niyang kaso na plunder? Bubusisiin din natin ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos bukas. Noong nakaraang SONA, ibinunyag ng Pangulo ang issue ng flood control projects. May pasabog ba ang Pangulo sa kanyang SONA bukas? Kaya naman, muwalang galang lang po at sisimulan na natin ang Vibe Check! Nakamit, ano yung pasabog ng bukas? Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Nahanap ni Carlo kung ano daw pasabog sa SONE, no? Oo, Mamaya na yan. Simulan muna natin ang talakayan dito sa Vibe Check sa panibagong insidente ng panghaharas sa West Philippine Sea. Binomba ng China Coast Guard ng water cannon ang barko ng BFAR na maghahatid sana ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. Nangyari ang insidente ilang araw matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard ang tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. At bago yan, nagpalabas din ang state-controlled media company ng China Daily ng AI video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nauna nang ipinatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China para magpaliwanag. Lumabas naman sa survey ng Okta Research Group na 64% o mayorya ng mga Pilipino ang walang tiwala sa China. Pero sa kabila niya, nanguna pa rin sa survey sa Momentum Research. Ano kaya itong Momentum Research? Sa pagkasenador, ang ilang senador na dinedepensahan pa ang China. Ano nga ba ang dahilan kung bakit suportado pa rin ng mga Pilipino ang mga tinaguriang senador? Yun. Yan. O yun nga. Pasabog. Hindi ko nga magets. Oh. Diba? Ano nga ba? 64% ng mga tao naniniwala we cannot trust China. Pero at the same time, pinagkakatiwalaan nila based dun sa research ng congratulations pala, Professor Cleve. Thank sa you. Momentum Research. Thank you. Carlo. Pero yun nga, how does that, paano natin mapapaliwanag yung ganong klaseng... Dissonance. Dissonance, Ever since no? now, may Oo. dissonance, diba? Galit tayo sa corruption and then tingnan mo yung mga listahan ng mga tao in-elect natin. Galit tayo sa mga incompetent. Tingnan mo naman listahan ng mga number one minsan pa nga sa mga surveys or number one sa tatlong
mataas na position. And then of course, dito sa issue ng China, para sa akin, ito rin ay nagre-reflect ng pagkukulang ng mga progressive and centrist forces. I mean, to be honest, no? Like for instance, ng 2025 midterm elections. Kasalanan na naman natin, Richard. Kasalanan natin lahat. Kasi kung napansin mo, hindi pinag-usapan masyadong West Philippine Sea issue. Isang Hindi nga. senador lang, si Tolentino, bandang dulo na hindi naman mananalo. Nagsisenate At yun yung investigation, dating Ronald Llamas ni Digong. Di ba? Political Affairs Secretary Yes, siya. Di ba? So, medyo weird yun. But kung titignan mo yung messaging ng mga ibang kandidato, including mga centrist and progressive, naintindihan ko, focus sila sa positive issues, positive messaging, yung kabuhayan issues, education, etc. But for some reason, hindi kasi na-articulate yan. I think siguro, mas makikita natin na mas consistent yung sinasabi ng tao dun sa mga voting patterns if may effort sana na talaga i-point out, etong senador ay ganito dahil sa ganito. And siguro wala talaga sa political culture natin to be like that. At saka wala rin tayong mga debate katulad dati, no? Kung saan talaga lalabas sinong senador, sino talagang patriotic and all. So in a way, nakakalusot yung ibang mga kaibigan natin. And then, of course, I would also add another element. Meron, andito yung expert natin survey. Pero for me, ang pagbasa ko rin dyan is, minsan the voters, they may not like you on this issue, pero hindi naman parang ledger accounting yan eh. If they really like you on another issue, they're willing to close their eyes on that. Ako, nalaman ko yan kasi nung panahon ng Digong, maraming mga DDS, I don't know how else to put it, lumalapit sa akin, sasabi nila, alam mo, love ko yan si Digong, pero sa China, issue ng China, alam mo, mas pabor ako sa iyo, mali talaga siya. Pero DDS pa rin siya. Dahil doon sa mga issues na mas malapit sa puso niya, mas pasok si Digong o kaysa your story or something like that. So, there's also that kind of psychological hierarchization na nangyari sa mga voters. But now, let's have the real expert. Real expert ka din naman, Richard. Hindi, pero kaya nga binuo din namin yung momentum research is because kailangan talaga ng malalim na pag-intindi doon sa mga contradictions in public opinion. And matagal ko nang iniintindi at inaaral yung bakit sinasabi natin na hindi natin gusto ang China. In fact, we want our politician, the government, to take a strong position in the West Philippine Sea. Strong majority lagi dyan. Pero bakit yung mga senador nakakalusot na ine-elect sa Senado noong 2025 and it looks like dito sa bagong survey ng Momentum Research sa 2028 nangunguna pa din yung mga senador natin, no? And my response is actually two reasons. Isa dyan, nabanggit ni Richard eh. Una ay, it's one thing to ask Filipinos na ikaw ba ay pabor sa a very strong response in the West Philippine Sea? Ayaw mo ba ng China? Ang sagot dyan ay oo. No? You want a strong response. But it's another thing to ask the question ng, among all of your other priorities in life, Right. saan dyan mo irarank yung usapin ng China at West Philippine Sea? And makita natin, when you ask people to rank yung kanilang mga priority issues, mas mataas pa din yung mga everyday concerns, yung mga pangsikmura talaga. Sahod, presyo ng mga bilihin, di ba? Pumapasok din yung korupsyon. Marami sa ating mga kababayan, yun yung mas talagang pinapahalagahan nila at yun yung batayan nila ng pagboto din, di ba? Although questionable din kung talagang kung yan yung batayan, ito din ba dapat yung resulta? And the next thing I want to say is that yung contradictions na nga yan, no? May mga previous studies kami, sometimes I talk to Richard about this, no? Yung meron kami mga previous studies, no? Unpopular ang corruption pero popular ang corrupt politicians. So ito din eh. Unpopular ang pagiging pro-China pero popular ang mga pro-China politicians. What a contradiction. But you know what? In that study, we learned that marami sa ating mga kababayan, hindi nila na-identify itong mga supposed na senador bilang pro-China. Yeah. Kasi ang naririnig nila when they speak ay, para lang naman sila na hindi tayo masyadong magkaroon ng violence, ayaw nila ng digmaan. So they don't really see them as pro-China. Ang nakikita nila ay, gusto lang nito na hindi masyadong magkagulo. It's to reduce conflict. So mukhang the propaganda of the senadors, it gets through them, diba? Ako, just to add on this, I'm sure both of you have a lot to say on this. Yung issue ng nesting, no? For instance, sabi mo, dun sa priorities, hindi ganun kataas na priority yung foreign policy issue. Pero kung kinonect mo yung West Philippine Sea issue sa issue ng ng food security, kasi dyan galing yung galunggong natin. Yes. Kinonect mo yan dun sa livelihood issues, inflation issue, food inflation issue, or yung dangal at saka yung dignidad ng ating mga mangingisda. Because you notice there's a spike in public interest whenever may lumalabas na video na parang inaapi yung mga... tayo, yeah. Yun ang hindi nagawa eh. And yun ang expectation ng last election for some Kasalanan mo yan, Richard. Oo. But there's another thing. Kasi maraming nanonood sa iyo. Dapat
ikaw yung isa pala pa, hindi ako mag-Dino de Leon ng kausapin ko. Hindi ka usapin Pero mo. isa pa, alam mo, kasalanan yan din ng at no offense, alam ko magre-respond sila. But there's a suspicion na dahil yung iba takot sila masira yung kanilang algorithm sa TikTok. Marami sa amin, pag nagpo-post kami ng West Philippine Sea relevant Camera issue, 2 ka daw. pag nagpo-post kami ng West Philippine Sea relevant issue, biglang 0 or 5 lang views on TikTok na almost impossible dahil madali mag-hundreds of views sa TikTok, especially of tens of thousands of 100,000 followers. Minsan nga biglang nasisira yung account, biglang naboblock yung account natin. At nakita natin, I think there was one incident last year na if I'm not mistaken, even si Vice Ganda, may pinost siya na something West Philippine Sea related adjacent, biglang may mga kakaibang nangyari sa post niya. Hindi ako magtataka if yung ibang politicians, takot lang sila to say something very strong against China dahil that might ruin yung TikTok nila, dahil yung TikTok nila yung kanilang breach to the Gen Z, especially, at saka mga younger generation. So, hindi ko pa narinig yan directly from any of the candidates, pero hindi ako magtataka, isa rin yun sa mga considerations that the messaging platforms themselves discourage going against China very strongly. And from my own little experience, I say, talagang hirap. Talagang yung TikTok mo masisira At talaga. dapat pag-usapan talaga yan kasi sa ibang bansa nire-raise nila yan Bakit kapag ka Hong Kong issue, Taiwan issue, biglang parang hindi masyadong lumalabas sa feed mo sa TikTok and other social media platforms. I think it's a valid question. Bahagi ba yun ng tinatawag nilang foreign malign influence? Yung ganyang klaseng operasyon na sinisira yung algorithm? Oo, maaari, 'di ba? Na hindi lang to about na nakakakita ka ng propaganda, ng fake news, no? Pero in fact, truthful news, truthful commentary about the China issue dinidisincentivise, 'di ba? Parang alam niya ng mga nasa social media pagka ikaw ay shadow ban, 'di ba? Sa social media, hindi ka lalabas sa feed ng mga tao. Yeah. And ang question kasi dito, kung ang gusto nating maiparating sa ating mga kababayan ay balanced na perspective, 'di ba? Sa dulo, inaasahan natin ng bawat tao na maghanap ng iba't ibang anggulo sa balita. Inaasahan natin sila na magkaroon ng political sense ng bago ka mag-commit sa isang view, gusto natin ma-evaluate muna kung ito ba ay sino nagsasalita, sinong interest ang fino-forward nito, saan nanggagaling ang balita, at nag-a-align ba ito sa inyong personal na values, sa inyong personal na paninindigan, and increasingly yung spaces kung saan lumalabas ang ganitong klase ng impormasyon, hindi niya pinapabayaan or hindi niya pinahihintulutan ang mga taong gawin ito. Pangalawa, may kakulangan din tayo sa pag-develop din ng critical thinking ng ating bansa, di ba? Parang naging, and lalo na nung pumasok yung social media, this whole cancel culture, it was all about not making a mistake when you take a stand. So, di ba sa cancel culture, matatakot ngayon yung tao tumindig kasi alam niya, may, hindi lang totoong tao may band of trolls na babaterya sa'yo sa social media. Kung may sasabihin kang hindi na ayon sa kung ano man yung popular opinion of that day, whether or not ethically correct, whether or not morally correct, or whether or not... Di-discourage ka na lang. Ako nga, Human So, sa Development akin, Index. matatakot Parang Even Human Development, I'm not gonna talk about geography, pero even yung HDI, hindi ko na ginagamit kasi parang baka makancel na naman ako. Diba? You know exactly where I'm coming from, right? Yeah. Deserve ba yun? Undeserved na? Nagkaroon tayo ng personal growth. Alam mo, kanina, natutuwa. So this is your Guys, show. Natutuwa lang ako kay Sabrina. Kasi Ay, wow. Bakit? Wait. Kasi siya yung nagturo ng Tagalog sa akin back in the day. Siya yung tumulong sa akin. You go way back ba? Oo. Organization, mate. So kanina nagtatagalog siya. Sabi ko, ito yung nagturo sa akin. So kung Babalik mali pa ang Tagalog boss. ko. Kasalanan yan. Sa pagbabalik, pag-uusapan po natin ang namumuong love team. Pero Carlo, bago sige. tayo, gusto ko lang isingit na itong usapin sa West Philippine Sea, pinag-uusapan niya ng Team Pinas sa tinatawag ng Genzinal Tour. Yes. Nag-visit, pupunta kami sa iba't ibang campuses sa buong Pilipinas. At sa Martes na sa Caraga State University kami. Miyerkules ata, Wednesday. Sa Wednesday. Tayo ay nasa Caraga State University sa Butuan. Yan, di ba? Oo. Tsaka ito talaga yung challenge Ang challenge kasi ay pagbuo ng public will. May political will sa mga politician natin. Pero sa atin, di mga ordinaryong mamamayan, kailangan ng public will. It's not even a question of kaya ba natin lumaban sa China, yung military natin, yung navy natin. Ang question na yan ni Mabini, question na yan ng ating mga bayani. Dati pa, na tayong mga Pilipino, magkakawatak-watak ba tayo o magsasama-sama tayo para kaharapin ng isang banyagang kapangyarihan, di ba? Pero,
marami na po kaming nabanggit at hindi lang naman kami pwede ang magdadaldal dito. Maaari po kayong makisali sa aming huntahan. Tulungan niyo po si Richard at Ina dito na makatanggap ng inyong mga comments. Mga heart Thank you, Direk. Mag-comment lang kayo sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa 6:30. At syempre, babasahin po namin ang inyong mga komento sa segment na Take It or Leave It. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang unang 3 linggo ng impeachment trial. Dito lang yan sa With Due Respect! Valentine's Edition. Bakit ka mo? Napaaga ba? Bakit ka mo? Ayan. Yes, nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa nagdaang linggo ng impeachment trial. Sumalang bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Ayon nga kay Matibag, may ituturing na issue ng pambansang seguridad ang pagbabanta at patuloy ang investigasyon kay VP Sara dahil sa pag-amin sa online press conference na may kinausap na siyang hitman para ipapatay ang Pangulo. Sunod na isasalang sa paglilitis ang Article 1 na may kaugnayan sa sinasabing mga anomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Inaasahang mauungkat sa paglilitis ang mga pangalang nakatanggap ng confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote. Sarap. Nagutom ba kayo? Kala ko mukbang ayan eh. Kaya naman ang tanong ng bayan, totoong tao ba ang mga pangalan sa confidential funds na lulutang lulutang ba sila sa pagdinig? Lahat yan, sasagutin natin dito lang sa Deep Dive! Ganyan ba yung tinuro mong pagtatagalog kay Richard? Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Naalala ko lang sa'yo. Naisisingit talaga eh. Medyo nakalusot. Bago tayo mag-impeachment trial, Ina, what do you think? Ano yung progress ni Richard sa Tagalog? From day Kayang-kaya na ni Richard magsalita ng Tagalog, dire-diretso. So dati ba mas hindi siya sanay? Medyo konyo kasi siya dati. Medyo pa rin. Pero parang hanggang ngayon nandun pa rin, kaya lang niya magpalit-palit. Alin ang nandun pa din? Yung pagiging konyo. Might tell. Yes, Might tell. please. Okay. Sabi na dito sa momento. sir. Just to be clear, Mamaya natin just to be clear, pag-uusapan. probinsyanong konyo. Kasi okay. taga Baguio. So this is a different category ng konyo. Hindi ito yung Parang si Mayor Baste ba yan? Kasi si Mayor, Sabi ko si Baste, Mayor oo. Baste parang Panoorin niyo dati pag yung pinanood videos niya. yung mga old videos niya, very content. Parang ganyan. Pero ngayon, katunog na Digong titigong na. yan. Oo. Kasi pa 2028 na eh. Medyo nagre-rebrand. pinag-action. Siyempre, maras din kami nag-ano. Kung may mga follow-up questions po kayo tungkol kay pagtuturo ni Ina kay Richard, Yes. ilagay niyo lang po sa comments. Yeah. Pero pag-usapan muna natin yung unang 3 linggo ng impeachment Yes. trial. No? Patapos 3 na. linggo na. O, di ba? Parang bilis at bagal at the same time. Wow. Natapos na finally mag-testimonya si NBI Director Matibag at actually puro taga-NBI, no? Mga naging Mga witnesses. Oo. So, yun. Sige. Ako, I think, if pag tinignan mo, binaybay mo yung mga nakaraang linggo, mukhang wala namang duda na sa isipan ng ating mga sa isipan ng senator judges, sa isipan ng publiko na yung pagbabanta ng Vice President, it happened. Diba? And na nangyari siya, hindi naman din dinedenay ng depensa ng mga abogado ni VP Sara. So I think ngayon ang pinag-iisipan at yung challenge sa prosecution ay naging convincing ba sila para ipakita na betrayal of public trust yung grave threats, di ba? Na isang separate na question, di ba? Kaya yun yung pinag-iisipan ko na nakumbinsi ba ng prosecution yung taong bayan na dahil pinagbantaan ni Vice President Sara yung buhay ng Pangulo at iba pa, mga kamag-anak nito, ito ba ay isang akto ng isang public official na dapat pang manatili sa pwesto o ito ay isang betrayal of public trust na nga talaga, diba? What do we think? Dumating sa sige, Ina, ikaw muna. Sa dagdag ko lang, maliban dun sa betrayal ba siya of public trust, naging strategy rin kasi ng defense sabihin na
did she really mean it? Diba? Maaari naman kasing binitawan lang niya yung ganitong mga Context, salita. Katulad nung kanyang ama na nagbibitaw ng mga salita na patayin ang iba't ibang mga adik, diba? Parang kung nasa family history nila ang magbitaw ng mga marahas na pananalita, then the question becomes, itutuloy ba niya? Para enough na maging grave threat siya doon sa kalagayan ng presidente. Actually, naiintindihan ko yung parang tanong ng mga kababayan natin na baka naman nagjo-joke lang. Baka naman hindi nga naman niya... Napikon na siya eh. Oo, di man niya... No, it wasn't really what she meant. And then, baka naman bugso lang ng damdamin. Naiintindihan ko yan lahat eh. Pero kasi iba po yung pamantayan natin sa isang ordinaryong mamamayan. Tsaka yung taong pinagkatiwalaan natin ng kapangyarihan, no? Ng second highest position in the land, no? Kasi hindi po natin kakayanin na kapag kayong presidente, vice president natin, na we second guess everything that they will say. Kasi ang lumalabas po sa bibig ng presidente, ang lumalabas sa bibig ng matataas na mga opisyalis, that's almost like policy of the land, no? Kaya sa pagkakataong ito, tingin ko, yung standards ay iba. Actually, Diba? sa international Dapat iba law, no, talaga. yung statement ng head of state or head of government, pwedeng gamitin yan bilang ebidensya diba? for settling territorial disputes. So, isang araw lang, na-interview natin foreign minister ng Norway. There's a very famous case between Norway and Denmark Okay. na kinokontest nila yung Greenland. Okay. And then may sinabi lang yung Hindi foreign pa kay Trump na yung Greenland? This is like almost 100 years ago. Okay. Pero may sinabi lang foreign minister because it was seen as representative of the government of Yeah. Norway. Ginamit niya as an international basis para ma-solidify yung Denmark yung kanilang claim sa Greenland. Kaya nga ingat dapat yung sinasabi ng Pangulo natin, Vice Pangulo natin. President, diba? Just a couple of things. So unang-una, I think Chel Jokno showed the way. Meron tayong mga mahabang analysis yan about why sa tingin ko Chel Jokno was really the man of the hour in the past week dahil Shell fever, di ba? Shell fever. kasi chill siya, di ba? Chill joke, no? Mamaya pag-usapan natin si Caldero, no? Chill joke, no? Because na-explain niya yung mga komplikadong legal issue in a way na walang legales, in a way na very easy to understand, and more importantly, parang kung ikaw ay naiinis dun sa pagka-legalistic debate dati, biglang ngayon mainteresado ka, and nagawa niya lahat yan in 2 to 3 minutes maximum. So kung gagawa ka ng shorts, literally you can put in 2 to 3 minutes. Ako, highlights lang nilagay ko, 2 million views. Chill joke, no? Ganyan kagaling. So that is a master of not only the law, pero master of communications na nagagawa ni Chel Jokno. Na I think yun yung dapat, I mean, with all due respect to other, yung prosecutor, everyone's doing a good job. Pero next level yung ginawa ni Chel Jokno. So much so, na nakikita natin, ito, yung isa. Yung mga, dyan, nagkakaldero dyan, ha? Kung magdi-defense lang kayo at hindi kayo senator judge, let's be clear na lang kung saan tayo. And I think this is where dapat yung officer in charge, si what's his name? Senator Cheese. Si Cheese. Cheese has to be more strict about this. Kasi yung ibang senator judge, parang ginagamit lang nila yung kanilang mga privilege to defend the vice president or defend themselves from extraneous cases. Right. But nevertheless, nakita mo, yung si Alan Peter Cayetano, for instance, nakita niya na talagang wala siyang laban doon sa ginawa na si Chel Jokno. So ngayon, nag-release sila ng mga, I don't know kung anong spliced video. Ang maganda nga doon, ang nakakatuwa, kahit sino pang senator judge, at saka kahit yung defense counsel, mga abogado ni VP Sara, nagde-defer sila kay Kong Chel, di ba? Kasi parang hindi nila matalo sa OGN. batas. Oo. Hindi nila matalo sa public speaking, di ba? And maganda yung point ni Richard na yung mga shorts, di ba, na talagang makita si Kong Chel na napakagaling na Na prosecutor. hindi spliced, Oo. Kasi ginagawa ng kabila, sinesplice nila, biglang At buti nga ang sinagot pogi nila sa spliced. Yes. Buti sinagot ni Kong Chel yun. Oo, Yeah. kasi pinopropaganda na rin siya sa aspeto na yun. But the last point I want to add, also Kiko had a very good intervention. May isang parte na parang napikon na si Kiko. Kasi sabi nila, kung betrayal of public trust, bakit ang taas ng satisfaction and trust rating niya? Sabi ko, anong kinalaman yan? Ang pinag-usapan dito, kung she broke the law, may ginawa siyang criminal activity, at hindi ito popularity contest. So I think that's very important. Because unfortunately, I think yung pag-intindi ng ibang mga kababayan natin sa demokrasya is, basically opinion and feelings of the majority. Hindi the rule of law. Yes. Tayo po ay isang constitutional democracy. Hindi lang majority, tyranny of majority democracy. Kaya kung lumabag sa batas yung ginawa ng isang presidente or vice-presidente, tapos na usapan, wala dapat tayong pake sa surveys. And in fact, pagka mas maraming nagtitiwala sa'yo, in fact, it makes it even worse, di ba? Kasi ibig sabihin, napakataas ng tiwala na ibinigay sa'yo ng ating mga kababayan. And that means na Yes. mas mataas din talaga yung inaasahan sa'yong
yung standard of behavior, 'di ba? Parang, Yung responsibilidad mo. Ay parang nangyayari, imbis na pangalagaan, pinangangalagaan ni VP Sara Duterte ang trust na binibigay sa kanya, parang ginagawa niya pa yung susi para sa impunity at para hayaan na lang siya makatakas sa pananagutan. Exactly. So yun yung nakakalungkot. Tandaan natin na ang pagiging government official ay continued performance of your fitness. 'Di ba? Araw-araw, day in and day out, pinapakita mo dapat na karapat qualified ka maging official na yan. So bahagi yan na kung ang vice president mo ba ay at pag naging ko presidente, vice president, high stakes and high pressure yung klase na trabaho. Hindi mo pwedeng sabihin, sorry, nadala lang ako ng emosyon ko. Pagka may kausap na ba, pag sinusugod ka theoretically ng China, sasabihin mo lang, nadala ako lang loob ko. Di ba hindi pwedeng ganun na magiging action natin na inaasahan sa mga matataas na opisyal natin. Sana nga ang VP natin makaramdaman naman ng bugso ng damdamin kapag inaatake tayo ng China. Nagcha-Chinese pa nga yung vice president Sana natin, di talaga, ba? di ba? Pero wait, ano yung sinasabing satisfaction rating? Kasi parang wala namang ginagawa yung vice presidente. I mean, travel vlogger, I'll give that to her. Napakaganda yung reception na ako niya all around the world. Pero hindi naman yun yating job description niya, no? Na travel vlogger. Hindi, kaya nga, alam mo, I always clarify din kapag ka nagbabasa tayo ng survey, di ba parang laging pinagbabangga, ito yung sa satisfaction ang Pangulo, ito yung satisfaction rating ng Vice President. Actually, misleading yan eh. Correct. Kasi, ang tanong dyan ay yung paggampan ng kanilang tungkulin. Yung sa Pangulo, malaki expectation mo dyan. May totoong Buong trabaho executive yan. department yan. Lahat ng issue na pwede mong maisipan, sakop yan ng Pangulo. Traffic, presyo ng pagkain, sahod ng mga manggagawa, lahat yan, inaasa natin na kung may response ba dyan yung Malacanang. Ang Vice President, tanong natin sa sarili natin, ano ba ang tungkulin ng Vice President? Well, technically po hindi ito pagmamasama, wala. Antayin mo lang na... Spare tire, sabi ni Antayin mo lang. Cayetano. Oo, spare tire. Antayin mo lang na mapalitan yung Pangulo. Kaya kapag tinatanong ay, siya ba ay naging mahusay sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang ikalawang Pangulo? Ibig sabihin, naging mahusay ba siyang nag-aantay siya habang mayroong Habang turn na niya na maging Pangulo. Hindi, baka yun nga, sabi nila, alam ko na, baka the ratings are about the number of countries. That she has visited, diba? Oo, diba? Aspirational ang ating world travel. At lahat ng Pilipino gustong ma-experience ang mundo. Diba? Pero gusto ko lang din idagdag to this point, no? Yung idea, kailangan makita natin kung paano na talaga hasang-hasa yung mga Duterte gamitin yung discussion ng respectability versus authenticity. Diba? Napakataas na requirement. Isipin na maayos ang iyong public officials, maayos silang magsalita, they have measured words, they have commitments, na pagka ginamit natin ang term na respectability, may premise doon na sa totoong buhay hindi naman sila ganyan. Diba? So then the Duterte said, actually kami authentic kami, katulad kami ng ordinaryong mamamayan, magagalit kami, magmumura kami, and because tao din kami. And ginagamit nila yung ganitong connection to maintain the loyalty, to maintain... Weaponize actually. Diba? And wini-weaponize nila yon to undermine the system of democracy. Kailangan makita natin na strategy nila yon na hindi sila tunay na authentic in that sense, pero kundi performative pa rin ito. It's a performance to maintain loyalty, it's a performance to maintain impunity, at higit sa lahat, hindi naman nakinabang yung taong bayan sa ganitong klase ng performance. Tanong ko lang sa isa pinaka, dahil feminist ka, kasi may mga... Tumingin ka kasi tinatanong mo eh. Tignan May mo. mga toxic Tatanungin mo eh. masculinity dyan. Pero may mga nagsabi, pag na-criticize mo naman si Vice President Sara Duterte about yung kanyang temperament and all, what is a sexist way of way na mali? Hindi ba At what is a sexist? legitimate way na pwede mo sabihin na this is not a reflection of the temperament we want to see in a leader? Paano mo ma-distinguish yan? Kasi some people are saying, misogynist yung mga attack nyo kay Sara Duterte when you say, eto, ganyan siya, based on her emotional response to issues. Yes, ang basic naman doon ay sabihin kung ano yung mali niyang ginawa. Diba, mali na manapak ng sheriff. Kahit pagano kakagalit diba? Alam naman natin, sa bata ituturo mo, wag kang mamalo ng kaibigan mo Diba? So, Whether tama or mali ka, actually bawal. Diba, Diba? you Oo. would Gender withhold neutral, that desire to hurt someone. Kasi alam mong mali yun sa dignidad ng tao, mali yun dun sa kabutihan or sa well-being ng tao na maapektuhan. So you go with anong mali niyang ginawa, specific acts, specific behaviors. At hindi ka tutukoy dun sa pagkababae niya. Hindi ka tutukoy dun sa ideas ng tama at maling pagkababae. Diba? Hindi mo susukatin si Sara Duterte sa tama or maling pagkababae at sasabihin mo, hindi, para naman siyang lalaki kumilos. Therefore,
mali siyang vice president. Diba? You will say, mali siyang vice president dahil nanapak siya ng sheriff. Dahil ganito siya magsalita about the president, samantalang vice president siya. So then we separate yung expectation sa pagkababae na ang daming kababaihan na nakukulong doon sa bigat ng expectations na yon. Ang daming kababaihan na nawawala ng opportunities, ng freedoms dahil sa expectations na yon. And that's what misogyny is all about. Hindi kaya misogynist yung supporters na nagsabi, ganyan siya kasi under stress siya na in-imply dahil sa kanyang gender, pagkababae, ganyan yung kanyang emotion. Tas yun yung Sila way. yung misogynist, di ba? Gusto nyo bang humiwalay ng programa? Kasama ka ba? Pero tama ito. Tama Bahala na ka yan, pag-uusapan. kasi With due respect, with Richard and Ina na ba to? Kailangan ko ng certification. I need a certification from an expert. Oo, tama na pag-uusapan. Ginugulo yung moment ni Ina at ni Richard. Hindi, kasi parang linggong-linggo, tas kayo lang? Inclusive daw tayo, inclusive daw tayo. Huwag muna dahil sa aming pagbabalik sa Clip samahan it. po kami. Clip sa it. meriendahang Clip it. puno ng bangayan. Dito lang yan sa With Due Respect. Galit na sa akin si Richard. Lalabas mo na kami. Bilis na daw. Tara, alis na tayo. Direk, Kaldero! Anong laman? Ilabas yung kaldero. Okay, let's go. Parang ito, dapat nakalagay ito sa kaldero no? Pero, Nasaan na ba yung kaldero from last week? Sarap. O, tikman mo na. Ha? Tikman mo na. So, direct Sarap ba? Oh. wow! Talagang food vlogger! Food vlogger. Ano ba to? Ano ba to? Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas at Ayan na. tinitikman na ni Carlo ang aming kakainin ngayong hapon. Now, magmumukbang po tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Dito lang sa Mukbangan! Napagod ako. Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Siyempre. Oh. Literally. Ayan na. Bumabawi. Ako, kumain na Ano ako. ba to? Ano ba to? Ano ba? Ano ba? Diet Ano daw kami, pala to? diet kami ni Cleve. Ay, para malaman. Maasim ba? Tikman mo Mapasarap? kaya para malaman mo. So may manok, may sabaw. At maasim-asim. Maasim-asim siya. Hindi naman yan sinigang. Performative din ang Oo. Tawag yung mga... Take out. Direct Balot ko na to. Si Attorney Dino may sakit, padalhan natin. Ilocano style, biglang magdala ng balot. Ay, di na magpagaling ka ha. Padalan ka namin ng Oo, ito, sabaw. kinakain Cesar, ngayon. yes. Sinampalukang manok. Sinampalukang manok. Kaya... Ano natin si Uy, Dico? masarap. So bakit ba sinampalukang manok? ang balita ko, Yes, ay, yes. may isang senador na paborito daw niya itong sinampalukang manok. Sino Ayan. si Senator Dino De Leon? Wala si Dino ngayon para ipagtanggol ang sarili niya. Dati itong PNP chief, pero hindi ito nagtatago. Okay. So hindi si Senator Bato. Hindi si Senator Bato. Si Ito pa Senator yung galit sa isang kaldero? Or Ay, oo. Parang ito gano'n galit na yan nga sa yata kaldero yung ngayon. nasa-sense ko dito sa Pagbangayan mukbang. Hindi na bibitaw yan sa kaldero ngayon. Diba? Ano to? Lock in na yan. Senator Lock in na Ping. yan. Senator Ping. May Senator GMRC Ping ba yan? May Lacson. GMRC ba yan? Maganda yung kanyang values. So bakit ba laman ang balita si Senator Ping Lacson? Richard, anong masasabi mo sa... Oo. Sabi kasi ni Sen Ping talagang... Good luck talaga. Dire-diretso niya daw yung pag-iimbestiga dyan sa SEA Games. Oh. Tsaka hindi ako nagsabi yan, ha? A certain Ronald said, parang Rottweiler yan eh. Pag kumagat yan, I did it in German, Rottweiler bang? Rottweiler? Weiler? Yung aus? Pag kumagat yan, di na bibitaw yan. Si Sen Ping. Oo, pag ito, tinutukan niya itong issue ng kaldero ng SEA Games, naku po, ang daming butas na mahanap mo dyan. I think Director Matibag said something about this, na either way, something is wrong here. Yeah. Either someone is falsifying stuff, or someone is using shell companies, Okay. or someone is not declaring something properly. So ngayon, lalabas yan. At saka si Erwin Tulfo, another very good fan of Caldero. Right? Sabi rin niya, for sure, ilalabas yan sa next na Blue Ribbon Committee. So now, I think makikita natin yung implications of being in the minority and doing the wrong things or
basically triggering the anger of yung mga tao na nasa poder ngayon. At least Tsaka ano na yan, pwedeng next week na yan. Kasi pag Session nag-SONA, na. after ng SONA, magse-session na. So nangangahulugan, yung Blue Ribbon Committee, maaari Correct. nang mag-hearing. Sino na no? bang tagapangulo ngayon ng Blue Sino nga Ribbon ba ang Committee? tagapangulo? Si Senping na ba? Si Or wala di pa ba? din? Sir Erwin ba? Di ba Erwin pa rin? Alam ko si Erwin Check pa. natin ha. Pero I think ang Erwin pa naaalala rin. ko lang, ang huling nakatalo ni Erwin ang pa rin, di ba? Erwin Sen Tulfo, Erwin yeah, ng yeah. Blue Si Erwin Ribbon. pa rin. Pero ang naalala ko lang, ang huling nakatalo ni Senping, yung madalas na kadebate niya, Senator Marcoleta. Ay, nasa na si Senator Ay, wala na yung Marcoleta? impression niya. Eh, paano yun? Si Senator Marcoleta, Busy. busy. Hindi, in fact, hindi nga busy. Nag-defend ng Wala sarili. siyang maabis in mag-defend sarili. Kasi parang wala naman siya ginagawa ngayon, nakapiit siya eh, no? Kaya di natin alam kung si Senator Alan Peter ba, was it a good decision na bumakbak siya kay Senator Ping, di ba? But what do you think is going on really with the Cayetano siblings? I mean, what is really going on? Is this a calculated thing? Ito ba ay meltdown mode? Kasi yung kanyang bigote ngayon, mas maganda pa sa ngayon, Clive, ha? Nakita ba? At parang ano eh, natina na yung kanyang bigote ngayon, Scruff, di ba? oo, Paki-zoom yung mukha ni Clive. Nasa barbero Pakitabi nga si ako eh. Clive. Oo. At saka si Alan Director. Peter. Nasa Tingnan barbero ako natin. eh. Sabi niya sa akin eh. Pakitabi silang dalawa. Parang ano na po kayo ha? Parang APC na po kayo. Ang tanong dyan, Basta ano ito sa Nanalo eh. Who Richard, did it better? ang tanong dyan, yun, who did it better? Who did it Oh, better? yan. Eh, no? Hindi mas makapal. Oh. Kanino daw ang mas makapal? Close fight, ha? Close Pero fight. kasi si Clive, di mo naman kailangan ng beard. De, mas maganda yung kay Clive dito eh. Well, di naman tayo senator judge, no? Ano, Di kay naman Clive mas Ano yan? macho. Sinong scruffier, more macho? Well, hindi yan usapin ng... Isa sa kanila. Politically correct. At hindi si Clive ang time dito. May tinuturo yung Okay, pipi natin. Ayan na. Teka lang, may show pa ba tayo? Ano ba? Chismisan na Nawala lang si Dino eh. Gusto ko sabihin na hindi naman usapin yung pagiging macho, di ba? Tama, Ina, di ba? Ang usapin dyan ay sinong mas nagpapakatotoo, di ba? Alam ko na. Ayan na. Singit ko lang, Singit ko lang. Hindi lang ito tungkol sa SEA Games, ha? Kasi yung insertions na di umano may kinalaman dun sa Taguig Pateros Yes. area, di ba? Yun Zombie yung- projects. Oo, Hindi, yun. nagsabi Flood din si, flood control. Nagsabi din si Sec Vince no, na imbestigahan ulit ng Taguig no, kung meron ba talagang mga maanumalyang flood control projects dyan. So mukhang mali yung hinamon ni At saka ang APC. Yun lang. tutulong dyan is the good one. Yung Cayetano na isa na mabait. Kumbaga, if there's a JV to a Jinggoy, Okay. There is a... Lino ba yung pangalan niya? Oo, There's a GM. Lino to AP. hindi Pia. Definitely Hindi, not. Pia is, What's this? Medyo hindi ko nakikisama, nag-change dun sa... I think si ate is just trying to hold the family together. So aabangan natin yan ha. Medyo next week yan agad. Tingin ko ano agad yan. Fireworks agad yan. Explosive yan agad kung ano mga ebidensya yung ilalabas. And may ano, di ba? May kontrasona yan si APC, di ba? Ayun, bilang minority, bilang Facebook live niya ba yan? My life selling. Magbubukas ba siya ng Pokemon cards habang ginagawa yan? Live, Pero, live mag-shave. Ayun. alisin niya ng beard niya. Sabay kayo. Sabay ka na mag-live, mag-compare tayo. Who did it better? Grabe naman to, with Protesta due respect. pala. Si Atty. Dino, kakaway na si Robin Padilla. Ako gusto nyo pa kakaway Ayun. si APC. Wag. Oo, abangan sa aming pagbabalik. Alamin natin kung sino ang mga lucky winners sa ating Magic Ruleta. At bakit naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa With due Respect. Chismisan. Yun! Welcome back! Ito pa rin po ang Totoo Just tayo. Asking. Wow! Ay! Every Thursday po yan, 8 p.m. Oh, yan na. Congratulations May kay vlogging talaga. Attorney Jess. kaibigan natin si Attorney Jess sa kanyang bagong show. At kayo pa rin po ay nakatutok sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli ako po si Clive Arguelles. Yes, ako naman po si Ina Gacan. Ako po si Richard Haydarian. Ay, shoutout sa 2,000 viewers na, 2,000 plus na. At sa mga kaibigan natin sa Bureau of Immigration sa SM North Annex, hello po. Wow. At Akala mo may isusumbong ka sa biyahe.
Soon. May shoutout tayo dyan. May shoutout. At ako naman po si Carlo Flores. Excited rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, hindi na naman nasusunod to. Ba't natin nilalagay pang mechanics ay dapat quick comments lang. Inspiration. Sa matatapatan. Uy, wala hindi nga, Inspirational. makakatuloy to. Ang mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede rin kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa aming DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page. Ito ang Magic Ruleta! Yun. Richard, ano, kasali ka pa? Sinishare ko nga sa It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! Kay Clean. Oh, go Okay, Ruleta! O, go ruleta yan! Go Ruleta! Let's go! Ay, atras na yung ruleta. Oy! Senator Risa Ontiveros. Ayun. Yes. Ang naaalala ko kasi kapag kasi Senator Risa, Winry eh. Pero parang may bagong love team eh. Ano daw ba yung May sabi? Winry daw sa Senate, Oh. pero dito daw merong Rina. Ay, Ayan naman tayo. Richard and Ina. Pero balik tayo kay Senator. Speaking of Senri, may protect Risa di ba? Kasi may Bakit? Ano babalik sa nangyayari? kanyang Hindi, there's a death threat to her. At saka I think Senator Gatchalian made it clear na there'll be extra security if necessary para protektahan siya. So, hashtag protect Risa yung pinapost ko kahapon because I think we have to take this thing seriously. Yes. Hindi dapat ma-normalize yung misogynist, sexist, death threat sa ating bansa. Hindi ko na alam dun sa mga grave threat context, whatever, ni Sara Duterte. But sana hindi natin ma-normalize yan. So yun ang very disappointing sa akin. Having said that, Si Senwin Yeah. naman nagsabi na yung Senate, bilang Senate President siya, nag-o-offer na sila ng extra security Correct. para kay Senator Risa. No? And baka dapat nga din, no, dahil kailangan nating seryosohin yung ganyang mga pagbabanta. Hindi naman din bago yung political violence sa bansang ito, no? Lalo pa yung mga binabangga ni Sen Risa. To be fair, ang lalaki ng mga binangga ni Correct. Senator Risa sa mga nagdaang taon. practically all the big players. Pogo, di ba? Yeah. Yung mga Chinese na infiltrator sa loob ng bansa, di ba? Na naging mayor pa ng Bamban Tarlac. So, very, I would assume na talagang yung mga threats na ito, it's coming from, parang serious talaga itong mga threats na to. So, Sen Risa, mag-ingat po kayo dahil sa inyong performance, I'm sure na kailangan pa kayo ng taong bayan. Tsaka doon nagsimula yung Winry, di ba? Yung team up ni Win at tsaka ni Senator Risa. So, doon sa issue nag-umpisa. ng, Yung Rina, dito nag-umpisa. Ay. sa China infiltration. No. I'll be honest. Babalik tayo kay Senator Hindi, nag-tag-team kasi sila. Because marami nagbabash sa akin, bakit sobrang Gatchalian ka, Sherwin ka? Di ba si Sherwin, top donor kayo, Sara, ganun. Oo. Yeah, we know that. But in fairness to the guy, may arc of redemption siya. I would say he has gone even way more than redemption. Yes. Kaya ako, I supported his, his elevation ba to being the Senate President. Because I feel he's the right person to put the whole thing together. Tsaka, I've always parang talk about this with you, Richard, din, no? Yeah. Na, alam mo, para magkaroon ng ginhawa yung ating bayan, kailangan natin tanggapin na may mga ibang mga kasama tayo sa politika, may mga kababayan tayo, kamag-anak, Pluralistic. na magbabago yung kanilang pagtingin. Correct. And we I have to think be ready we should to embrace welcome them. and embrace 100%. them, di ba? Dati sumuporta siya sa kandidatura ni Vice President Sara. Pero makita mo naman, nung tines, kaya niya bang tumindig para sa interes ng Pilipinas? Correct. O kakampi siya sa China? Pinakita niya, kaya niyang tumindig para sa ating bansa. And that's a behavior that should be rewarded and embraced, di ba? Naging Welcome. Winry talaga tong episode. Winry to. Winry. Yes. At babalik ko rin kay Hindi Henry. Kaya tather ka. Oo. Oh, go, Babalik ko go, din go. sa point ng violence against women in politics. Correct. Exactly. Alam, bakit natatarget si Senator Risa Hontiveros? Kasi matapang siya. Correct. Tumitindig siya laban sa korupsyon, laban sa iba't ibang mga anomalya na nasa likod nito mayayaman, makakapangyarihang mga tao. Diba? Yun yung una, violence against women in Correct. politics. Tapos next, kapag gagamitin talaga natin yung Facebook, yung comment section sa iba't ibang social media platforms para bantaan ang isang tao, lalo na nababantaan natin sila on the basis of their gender or their sexuality. This is called technology-aided gender-based violence. Diba? So nakikita natin, again, yung kultura ng paggamit ng violence laban sa mga kababaihan para sila ay manahimik. Violence laban sa kababaihan para tigilan nila ang paninindigan sa tama. At higit sa lahat, violence para yung lahat ng mga babaeng nanunood
At lahat ng mga taong nanonood sa ganitong behavior ng isang babaeng matapang, matatakot na gawin din ang pagiging matapang, ang pagkakaroon ng pananandigan. Gandang point, Ang mali nila doon, aakala naman nila magpapatinag si Ay, Senri sa mga correct. pananakot If they're trying to make an example of Senator Risa, well, Senator Risa will show make you. an example of them. Exactly. Pero ako, I'm still a bit disappointed. Again, I'm disappointed with Kanino? some friends. No, I mean, in our own world and circles. Pangalanan mo. Hindi, let's be honest. Senator Riza is the only one from the non-DDS camp na sabi niya, bukas siya na tumakbo bilang president. Yes. And usually what you hear is two completely opposite, diametrically opposed, mutual exclusive things. Parang sa isang banda, ano siya kasi mestiza siya, mukha siyang mabait, hindi siya pwedeng presidente. And at the same time, masyado siyang radical Aktivista yan, hindi yan pwede maging presidente. I feel that's a very misogynistic, red tagging kind of conversation. I will really call that out. And sometimes I hear it from people that I expected more from. Siguro may iba silang sinusuportahan, but I feel isa yan sa pinaka mga pathetic na arguments I've heard against her as a potential candidate for the opposition. Ako, I just want to flag that lang. Kasi may hugot ako dyan sa ganyan. Tsaka appreciate natin, mission ready si Senator Risa. 100%. And some- 100%. Alam ko minsan gusto natin yung mga medyo incompetent, mga walang karanasan sa pamumuno, no? Pero ibang klase din talagang makita na may tao na papasok sa session naghanda, papasok sa session nag-aral, bago mag-akusa nag-imbestiga. Kaya gugulong yung investigasyon ng kanyang mga committee hearings. And eto, nagpahayag siya, maaari, interesado siyang tumakbo at walang duda, may kakayahan, naghahanda, mission ready, di ba? Di baka kaya nga yung sinasabi ng Risa, yung relatability. Yung mga iba, relatable kasi daw kunyari tamad sila. So parang kung tamad ka rin makakarelate. Baka sa problema ka rin, masyadong mataas ng standard na intimidate ang tao. Kaya pala ako- I find that very problematic yung ganyan discourse. Kaya pala ako, kay Sen Risa ako nakaka-relate, ha? Linggo nagtatrabaho. Hindi naman masyadong obvious. Siya lang walang eyebags. Sa amin lahat, siya lang walang eyebags. Kaya nga Sino bang ano niya? For the momentum tayo. Sino Go! ba kaya? Nawala yung momentum. Nawala yung momentum. Go roulette. Rolero. Sino yan? Sa bang mission ready. Matibag na literal na hot seat no sa 2 araw ng impeachment trial no. So May love team din pala siya, no? oo, sino bang Nang misis niya na tinanong, congresswoman ng diba? Oo, Laguna. pumasok sa linya ng sa defense. Fell in love again, sabi niya, no? All over again, may mga ganun pa sila. Parang, taray, di ko na, parang pag tinignan mo siya, di mo ma-expect. Parang, masyado makapa yung transition. Biglang naging love story yung nangyari. Out of nowhere. Oo. Naging medyo controversial siya kasi 'di ba bago pa umupo si NBA Director Matibag, nagpauna ng sinabi yung Cayetano siblings na palang sila ay allegedly sinethreaten na senator judges because binubuksan ulit yung investigation dun sa kaldero ni Senator Cayetano, no. So yun, tingin ko naman naging maayos naman ng pagpapaliwanag Ang tinatanong kanina ay ang tinanong sa kanya nung trial ay naging totoo ba yung threat? O na ginawa ba, sinabi ba, binigkas ba ng Vice President? Kinonfirm naman niya. Ako parang nung nakaraang testigo, tapos ito si NBI Director, parehas nakakakitaan natin na yung mga namumuno sa National Bureau of Investigation, duty-bound. Diba? Merong threat sa Pangulo, nag-imbestiga sila, ginawa nila yung trabaho nila, sinumitin nila yung kanilang rekomendasyon. No? So, I know na minsan talagang very polarized tayo, no? Bakbakan natin yung mga kawani ng pamahalaan kasi anti-Sara sila o dahil pro-BBM sila. No? Pero makita mo dito sa buong takbo ng trial, ma-appreciate mo din na sila, ginagawa lang nila ng mabuti sa abot ng makakaya yung kanilang trabaho bilang may mga sinumpaang tungkulin sa pamahalaan. And you cannot say that for all of the many public officials that we have, you cannot say the same thing, ha? Na ginagawa nila ng mabuti yung kanilang mga trabaho, di ba? So ito, yun yung nakita ko, di ba? And asked and answered, di ba? Pero nakakatawa kasi si the NBI Director, pinangunahan niya yung presiding officer. Kaya nga, nagkaroon sila ng ganung light moment ni SP Cheese, presiding officer Cheese. Yes, di ba? No, pinangunahan ng presiding officer. Okay. O, sige. Okay, okay. Next na tayo. Okay, Tuloy. Ano yung yung conjugal na Cheese and Win Gatchalian. Ay, magkatabi sila sa... Okay na tayo doon. Okay. Parang okay na ako. Okay. I came to terms now with it. Nung una medyo Mahilig parang... ka ata sa conjugal, eh. So, Hindi. Because I felt for Senator Gatchalian because the DDS are using it to mock him. But I think, in the end, it's working. Administrative Division of Labor. Hindi ko mainda yung catering issue pa ni Sara naging malaking issue, di ba? Oo nga, eh. Na in-insist nila yung sarili nilang catering. Sure, Na ipapabayad sa Yeah, sure nga, wala kami pera dyan, di ba? naman. Pero may mga nagsabi, hindi ito tsaka, plan diba, B, ah. pag pumunta ka ng Senado,
yung cafeteria nila dyan, kakain ka, minsan kasabay mo senador. Nakain lang ng isang pagkain. Kasi Staff, Percy Sandanin, yung yung batchmate ko sa Supreme Court case, diba, sabi niya, baka naman pwede kami makikain dyan. Kasi talagang ininsist na yung sarili ang catering. But I was talking to some legal experts, sabi na, they could use this excuse na baka lasunin yung mga team niya. Sabi ko, kailangan mo ba lasunin yung kung ganyan lang yung defense team niya? Wag na, diba? Hindi, minsan Baka gumaling pa. minsan kasi iisipin mo By the way, this is a joke, okay? Baka mamaya. minsan nga kasi, Richard, kakatapos na natin sa isang issue. Sabi natin, pag nagbibitaw ng salita, may higher standards. natin, sa bagong kaso, ni Richard Aydan. Hindi, pero iisipin mo din, saan ba kasi nanggagaling yung ini-imagine nila na maaaring may problema sa pagkain, kaya kailangan may sarili silang caterer, di papabayad sa Senado. Baka kasi ang iniisip nila, yung mga sarili nilang mga behavior at imagination. Kasi, to be fair, projection. Kasi to be fair, yung pagbabanta, pag-hire ng assassin, Correct. pagmumura, Gawain nila pagpapatay ng mga Medyo tao. paranoid. Medyo sa kampo po yan sa kampo po nila yan associated. Ano ba yung sabi yun? You The are what you say, di ba? Paranoia is maybe You a are what you eat. projection. Kaya kailangan mo ng sarili mong I think catering. bako na lang. Or baka ang isi-serve pa ng caterer, Mary Grace Piatos. Yo! Yan ang point. Baka hindi nila nga what's going on there. Oo. Miggy Sino ba ang preferred caterer ng OVP? Yun nga eh. Ay, hindi ko alam. Paimbestigahan The way natin. Sherwin said, wala kami pera dyan. Ibig sabihin sosyal. Mahal yan. Ay, pero hindi, alam mo, consistent dyan, yung pagiging entitled ni VP Sara. Ay, correct. Diba? Na parang kailangan lagi Hindi pang siya, obvious. Hindi obvious special at all. treatment. Lagi ikaw na lang yung biktima, ikaw na lang lagi yung kawawa. Tama, oo. Again, at the cost to the Filipino people. But can we blame her? If she's treated like that, like a goddess by her supporters. Ay, Nakita niyo yung kanyang lady? Oo, di ba? Talagang, Can you show us? Oo. parang Odysseus ng Ay. Ay, di kailangan natin si Go Roleta. At this point, Go Roleta na tayo. Go, Roleta. Sino na? Ayan. Asan na? Yun! Okay. Ito kaya, kumusta kaya ang Next topic. Senator Rodante Marcoleta. Nag-move on. Kung magtrabaho, gusto magtrabaho. May catering ba dito? Ay, hindi ko alam. May sure ako may pa-catering dyan everyday sa piitan. Kasi pinapakain. Hindi ko lang alam kung sweet ba yan, or triple sharing, or quadruple sharing dun sa Zelda. Kasi alam ko nasa Gen Pop na to si Senator Marcoleta. Kasi nga yung BJMP yan, di ba? Oo, yung tinatry na kumpletuhin. Oo, meron na tayong bong. May Jinggoy na. May Marcoleta na. Ano yung P? Pink's Yung P best ba, friend. is it middle name, family name, nickname? Nickname, di ba? P is for Pink's best friend. Pink's best friend. Pero I was asked, kasi si Justice Carp is, kanina catering tayo na catering. So, si Justice Carp is like my Michelin, right? For like, sinong legal luminary or not. I think, medyo nag-leak yung isang live namin na hindi niya alam na live. Is Mark Oleta a legal luminary? Oh, what did he say? Pinatanggal na lang niya. Pero yung sinabi ni Ascuna, he has not yet met the summit of his talent. Love na love kayo si Ascuna. Very diplomatic. Oh, very diplomatic. Para siya mga The Voice, di ba? Okay ka sana, pero next season. No, but tinanong ko, ito, ano nangyari dito? Kasi sila Pia, no? The way they talk, parang talagang litigation. So, magaling ba ito mga? Sabi niya, actually, yung pinakamagaling sa kampo nila was Mark Oleta. Wait, ako, Talagang, in terms of actual experience of litigation and all, wala sila, masyado yung mga... pero Cayetano. ako, I mean, syempre, kung ang measure ng galing ni Marcoleta, how he defended himself, siya yung nagpahamak sa sarili. Pero yun nga, sabi na, Diba? but the Siya naman yung irony is nagsabi, that, tumanggap siya. the irony is that I think this has become a new tradition na luto sa sariling kaldero. Di ba? Parang problema. Sa sobrang they get away with things. Naluto na sa Biglang, whoop! Ikaw reacting to that. tumalon sa sarili Yan, yung problema. Hindi, kasi alam nyo, si Senator Marcoleta, pinagko-comment na ng Sandigan Bayan kung bakit hindi daw dapat siya ay i-suspend, preventive suspension. Kasi pag may plunder case ka, pwede kang magkaroon ng preventive suspension, no? And alam mo, ang what the law imagines kasi is that a high public official accused and charged of plunder should be preventively suspended, no? For several reasons. One is that because you are an influential person, nasa kapangyarihan ka, maaari mong itamper ang ebidensya, ang mga testigo, di ba? Correct. Kaya may dahilan, kaya kailangan ka i-suspend. Pangalawa, yung integridad din ng public office, di ba? One charged with the most serious crime of plunder should not be entitled to exercising public
power, di ba? Hindi dapat nagpapatuloy, i-protect natin yung integridad ng kapangyarihan ng isang public position. And lastly, uso to di ba? What is sauce for the goose? Goose is sauce for the gander. Favorite ni Isko Moreno yan. Preventively suspended na iterations si yung goose. Senator Jinggoy for the same charges, no? And so I think It should dapat follow. lang i-apply din sa kanya na siya Correct. din ay preventively suspended. No? Eh, yun lang ang gusto ko lang din idagdag na parang dun sa usapin lang ng legal luminary ay baka nga naman sobrang feeling niya above na sila ng law. Kasi masyado na silang nakatakas sa impunity because of impunity eh. Parang nalalasing na sila sa kapangyarihan. Nakala nila hindi sila mahahabol ng batas. So, yun, deserve na mahabol kayo ng batas But I'll finally. give Marcoleta at least itong, in fairness, let's give him due credit. Hindi ito plan B. Hindi plan B. Hindi yan plan B kasi hindi mo... Ako may plan B na ako. Hindi, ito. At least Check siya... out our service. At least siya... Very gentlemanly, he surrendered, he went To be fair. Unlike yung isa, nagdrama-drama pa si Yes. Jingo. And unlike yung isa nagtatago ngayon, hindi ko alam kung nasa ruleta siya, yung isa nagtatago, kung umaasa ka na masasara yung ICC dahil sa mga bullying ng mga Amerika and all, I'm sorry, it's not gonna happen. I got a clear assurance dun sa mga European leaders na they'll do everything possible to keep the ICC functioning, including developing their own credit card system, email system, everything, para siguraduhin na hindi mawala yung ICC. Kaya yung mga kadidiyas natin na umaasa dahil kay Tatay Trump, si Tatay Digong ay mapalaya, I'm sorry, it's not happening. If anything, baka mag-double down pa sila ngayon because they want to show that they're gonna survive this, they're gonna come out of this stronger. Buyaka siya. Okay? See you around, Senator Marcoleta. Go Marcoleta! Roleta. Sino na to? Ay! May presidente pala tayo. President Bongbong Marcos. Yan ang problema. Pero nakakalimutan natin siya para afterthought na siya. Diba? At, Ay, mag-anniversary na ang speech niya from last year kasi magsasona na ulit Sona. bukas. so anong napala natin, Carlo? Ha? Hindi, napalala natin na talagang ang statement ng Pangulo na ginagamit sa SONA will shift public direction. Okay. Malaki talagang impact nun sa Momentum. attention, Bigyan na ng mga momentum. bagay-bagay. Oo, diba? Well, no, diba? I mean, he has shifted public attention on the flood control. And unfortunately, ngayong papalapit na SONA niya, bukas, diba? A State of the Nation. Yan ang inaantay ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng Pangulo? Kaugnay nung mismong inumpisa niyang issue ng flood control. Anong update dyan? Anong hakbang na ba ang na-take? No? At sino pa ba ang hinahanap? Diba? Ilan ang nakasuhan? Ilan ang makakasuhan pa? Ano pa yung mga challenges? Diba? Habang nasa momentum ka ng analysis, let me ask you, will it even matter what the president says anymore? Because, I mean, in terms of articulation, good speech, wala naman problema si BBM. I think all of his speeches were pretty okay, right? Pero ang problema is parang walang audience impact. Which is like the complete opposite of Digong. Pag nakita mo yung transcription, doesn't make sense. Pero ang lakas ng audience impact. Like, can he really leverage any speech to make a big impact? Or it's more like, just don't make more mistakes, baka lalong lalala pa yung situation. Hindi, yan nga yung pwedeng option eh. Baka short, sweet, di ba? And then, out of the limelight na lang ang presidente. Pero, the other thing is that, I think, kung i-approach nila tong SONA tomorrow na kailangan magpakita ng mga bagong patakaran, mga bagong pangako, bagong achievements, that might not be the best use of the SONA. Time, I think ang kailangan ipakita ng Pangulo ay na kaya niya pa rin panghawakan yung tiwala ng taong bayan. Anong mga hakbang, ano yung kwento niya, 5 years, bago 5 years yung termino, simula nang nanungkulan siya bilang Pangulo, bakit karapat-dapat pa din, di ba? Na Yeah, I mean, ibigay ng without tao a yung question, this is tiwala going to sa be the kanya. most consequential because the next year one is basically goodbye party niya. Swan song na yan eh. Diba? Okay. Yun dun pwede na siya magsabi na ito na achievement ko, ito ang bibigay ko sa successor ko. Pero this year, talaga kailangan niya i-prove na unang-una, he meant what he said last year. Yes. Na mahiya naman kayo. Oo. So he has to explain to us bakit tayo nandito. Have we come far enough? Obviously, kung ikumpara mo sa sa ombudsman dati na figurine na walang nangyari, a lot has happened. But is it enough? Or may paparating pa na more prosecution and all. The second thing is he has to reassure his base of support. After all, this president, for him to be an effective president, dapat yung coalition niya ay buo. Whether sa Kongreso, sa Senado and all. And I think this is where he's really in trouble. Because if he goes all the way, baka kung matamaan pa yung closest allies na, baka the whole thing implodes. And he ends up a complete lame duck in his last year in office. At the same time, there's a credibility gap. He has to show to the people na hindi selective yung justice and all. But really what I want to ask also Sabrina here, because she's the economist here, is, Sabrina, do you think
Kasi people Hindi are talaga nakakalimutan ni Richard si Ina. Kamusta yung mga investments? Kasi nga gentleman ako eh. Hindi ako katulad ng iba na life Ako seller. nagpapakatotoo ako, Richard. Hindi, tanong ko. I mean, kasi si BBM, mahilig siya sa economics kasi PPE siya ng Oxford. Nga ba? Kamusta na saan na tayo sa Sabi, investment? Itong Pax Silica, there's a lot of discussion about this. I mean, people don't know. Has this president achieved anything? Has he brought any investment? What's going on with the economy? Because the inflation looks bad, the peso is collapsing, the outlook is not very good. And at the same time, upper middle income na tayo. Medyo feeling yayamanin. Kamusta? Ikaw, what do you think? Ikaw na, economista sa atin, go. Mukha naman kasing itinuloy niya yung mga proyekto nung dati pang mga pangulo, di ba? Sa akin, ang pinaka-inaabangan ko na hindi naman natin pwedeng i-attribute directly to PBBM ay yung pagpapatuloy ng pag-expand ng transport system natin. Yun. Diba? Meron tayong inaabangang ilang tren, may subway, pero tandaan natin, nasimulan to bago pa siya dumating. Pinoy pa yan eh. Diba? So, kumbaga, lahat ng gains ng ekonomiya na at some point na undermine pa ni Digong, may investment kasi from the previous administrations. So, in a way, parang medyo swerte si Kuya. Kaya nga, ito medyo unique lang itong zona na to kasi para magko-convene ng lahat ng branches ng government Okay. Right. sa gitna ng isang impeachment trial. Na parang it hasn't happened before sa pagkakainuwi. So parang hindi ko alam kung, kasi meron pang pwedeng gawin si PBBM. So, syempre, di doon naman sa- natin si Sarah. Okay, kasi nga, nasa abroad. Di ba? Ako, personal World curiosity tour. ko, So, Birmingham. i-announce kaya niya na bibigyan niya na ng permiso ang BIR na ibigay ang records. Kasi pwede niyang gawin yun, Pwede. being bagay ng impeachment trial. So we're living in interesting times at Yes. least for this zona. Okay. Oh. Go Roleta. Kita-kita sa Sona bukas. Sakit! Go Roleta. Go Roleta! Meron pa ba naman ang ating Roleta? Si Ayun na. Hoy, si Kongchel. O, diba? Kongchel Joke. Pag nakikita ko siya sa floor ng Senate, ito yung sasabihin mo, ako nga pala yung pinagpalit niya dun sa dalawang nakakulong. Diba? Kasi parang pag nagsasalita siya sa Senado, masaya na ako nasa Kongreso siya, pero I think we need someone of his caliber to be in the upper Sulit chamber. yung vote ng tao sa kanya bilang kongresista. And I think now you can see, even as a congressman, kasi tingin ng tao, pag senador, yun lang may impact. Even as a congressman, you can make a lot of good impact on the country and capture the imagination of the people at pinakita niya mga gawa niyan. Pero ako, hindi pa rin ako naka-move on na sa isang legislative race na tinop ni Robin Hood Padilla, hindi nakapasok si Jokno, even in the top 16, I think, if I'm not mistaken. Medyo traumatized pa ako dyan. And I hope, sana, maayos natin to. Kasi malapit na ako mag-plan B. Kakabalik pa lang, pero yung plan B ko, parang gusto ko na mag-plan B. So give me hope. Pero Yun ano lang. din, di ba? Parang ang observation ngayon, tignan mo na lang, grabe yung nagbago talaga yung gulong, no? Dati kasi yung Senado, nandyan ang mga kapitapitagan, mga respetadong mga mambabatas. Ngayon, si Kongchel talagang nagrepresent ng House, di ba? Parang nabaliktad eh. Parang baliktad na yung Sino yung pagtingin lower natin house? eh, di ba? Sino yung lower at upper house? By Lower tradition, yung mga nasa House, mababa yung pagtingin sa mga mambabatas dyan eh, mga district representatives. Pero makita mo naman, no? And I feel like si Kongchel very at home sa Senate, sa session floor, Napakahusay. Nagbagay siya doon, di ba? Tsaka party Yung lists are strong now, no? I mean, yes. Sabrina, you can, we work, because back in the day. Ano yan? Ano yan? No, back in the work day. with Ano yung party list back in in the the day? day. Back in the day. Work. Baka magkaroon ng ideas yung director natin. Okay. No, back in the we work with parties. At alam mo, mahirap kung party list ka, parang marginalized ka. Ngayon, malakas ang party list. Front and center, lahat ng party list sa prosecution team and all. Yes, bumabalik na naman yung, para saan ba yung pag-represent ng mga marginalized perspectives? Para saan yung pag-represent ng politika na hindi naman karaniwan nating nakikita? And ito ang dala ng party list system na sana ma-maintain natin throughout the next election cycle. Kasi ito yung, kumbaga, fresh air ng politika, fresh air ng perspectives, fresh air ng laban na manggagaling dun sa mga hindi dynasties period. Diba? Pinagtatawanan nyo talaga. But the idea is, kung meron tayong reason para kiligin. Diba?
Hydration break. Kiligin tayo Hydration sa break. Hydration possibility break ako dito. ng mas maayos na politika na dala ng mga representante katulad ni Shell Diokno at Exact. Akbayan Party Oo, List. di ba? Tsaka hindi Si Laila de Lima. Laila de Lima. Ang daming magaling. Saka hindi Grabe. talaga to, hindi Mama to, Mayan Liberal. hindi to tungkol sa personalidad, no? Correct. Tungkol ito doon sa yung Senado. Ibalik natin yung dignidad ng Senado. Maghalal tayo ng mga mahuhusay, may kakayahan, marunong sa batas, di ba? At higit sa lahat, syempre ay tumitindig para sa interes ng taong bayan, no? Baguhin na natin yan. Mahaba pa po yung laban hanggang 2028. Yes! At sa ating pagbabalik, akala nyo, tapos na. Pag-uusapan pa rin natin ang performance ng Wala. ilang senator judge sa impeachment trial. Dito lang yan sa With due respect! Happy Rina Day! Ay, sorry. Mali. Sige, Sana. Kaya, Magja-jack. alam mo ba? Sunday. Sa Ano? sobrang pasabog daw yung bagong love team ng With Due Ayan na Respect. naman. Ina-joke na naman tayo. 2.4K na yung mga nanonood sa atin. Hello po sa inyong lahat. Salamat. Isisisi natin yan. Isisisi natin yan sa love. Beautiful. Oo. Anong great specimen of... yan. Dahil Dapat pala hindi na ako magtayo ng survey firm eh. Of barbarian. Showbiz show dapat. Sartorial. Matchmaking. Abayan, Yes, po yung bagong Sartorial. dating show dito Maalala ko lang, welcome back pa rin, di ba? Nasa With Due Respect pa rin po tayo kasama ang Team Pinas. Naghanap buhay lang tayo. At dito sa segment na BS Politics, we Ayun, you, Attorney natin. Dino, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, Yun. pag-uusapan natin ang mga controversial na pahayag ni Senator Judge Robin Padilla sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Trending ang senador pero dahil sa mga questionableng pahayag sa gitna ng paglilitis. Ito po yata yung episode na walang naduro sa show na to. Gatos Sundino, kami lang dito ang pagsagot ni Padilla sa pagpayag ng Ombudsman sa sesyon ng impeachment court kaugnay sa pag-isnab ng senador sa kautusan. Nasagutin ang reklamo hinggil sa pagtakas ng puganting si Senator Bato de la Rosa. Nanindigan ng ilang senator judge na dapat talakayin ang sitwasyon ni Padilla sa sesyon ng Senado bilang legislative body at hindi isang impeachment court. Swerte ni Senator Robin, may sakit pa din si Attorney Dino de Leon. Pero marami rin komisyon sa pahayag ni Padilla na dapat hindi maging one-sided ang House Prosecution Team. Buhok ba yan? Ganun na. One-sided? Na trabaho makonvict si VP Sara. Sinita pa ng senador ang mga nag-react sa loob ng plenaryo at iginiit na hindi maaaring mag-ingay sa impeachment court. Napaka-sensitive talaga ni Senator Robin, no? Pero naindigan si lead prosecutor, public prosecutor Jerry Luistro na bias talaga ang prosecution pero sa mandatong ilatag ang kaso. Siyempre, trabaho nila yan. Alam naman, i-defend mo yung kabila, di ba? May dahilan kaya ang mga questionableng pahayag ni Padilla sa paglilitis. Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Minus Dino. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat sibuyas! Padilla dito Ano ka mo? Sige nga. Bulong si Richard eh. Sige nga. Ito talaga. Plan B edition talaga. Hindi, ako mauna na ako sa plan B Ano ka hindi mo? Hindi, kasi baka naman nga, nalilito lang talaga ang ating mabuting Senator Yun. Robin Padilla. Bago sa trabaho. Mabuti. Alam mo kasi, hindi, courtesy yan The good Senator gentleman. Judge. The good gentleman. Ikaw naman. Okay. Tinatranslate Hindi yan judgment or assessment sa kanya pong performance. No? Pero kasi naman, well, sa survey din, lumalabas, marami sa kababayan natin, ang litong-lito na, confused and they find it difficult to follow the impeachment trial. No? Yan sa survey ng Momentum Research. And tingin ko, so I wouldn't fault Senator Robin Padilla kung kahit siya po ay litong-lito na din kung ano bang trabaho ng prosekusyon at depensa. Pero ang pagkakaiba dito, of course, is that, ang challenge ko lang kay Senator Judge Padilla is that,
syempre, yung mga ordinaryong mamamayan, they have the luxury and maybe they can have the excuse of being confused and finding it difficult. But you are a senator judge, no? I'm sure meron pong mga kabahagi ng inyong opisina, may access po kayo sa mga mahuhusay na abogado at iba pang mga advisors dyan. Pwede nyo naman pong aralin, no? Yung takbo ng impeachment trial. Magkaibang prosekusyon, magkaibang depensa, one-sided po sila kasi may mga kliyente silang kailangan na i-serve, no? The House, prosecutors being the House of Representatives, the defense being the Vice President. Yung Senator Judge ang dapat na hindi one-sided. Pero hindi ba ang parang problema was more like articulating what he really meant? Kasi, in fairness, magaling staff niya. Kasi magandang mga statements Whenever may statement yung Parang office kaibigan niya. mo ata yung mga staff Oh. Yung staff niya magaling. So the next thing in-explain nila, hindi naman niya ibig sabihin na the prosecution should do the job of both sides. Okay. It's more like the way they handle the witnesses, the way they interpret the evidence, the way they try to, steer yung discussion and all. So Pero it's kasi, more like Richard, the diba? quality of cross-examination and assessment of the evidence. Pero yung prosecution, kapag pinagsasagot nila yung witness, of course, it has to serve the interest of the prosecution, di ba? Alangan namang tulungan nila yung defense na At mag-cross-examine. may remedyo naman yung depensa kung sakaling feeling nila dehado, pwede naman silang mag-object na ginagawa naman nila very religiously. So may mga mekanismo naman na nababalanse. Dapat, no? So, Or baka hindi lang niya nag-guess kasi batis siya. Okay. Hindi rin siya one-sided I don't know kung judge siya, DDS siya, entertainer siya. Kasi this is where kay Capuna, nakala ko, andito si Attorney Capuna, excited na ako. Di ba sabi niya, Attorney Capuna, parang basically magpasalamat tayo kay Robin Hood Padilla. Brings the color. Meron he keeps the fire, the embers of excitement going Yun ang gusto ko sa kanya. Dahil sa kanya, parang we're still keeping, di ba, tune in pa rin tayo dito sa hearings. Yun lang, kawawa lang daw yung mga nasa likod niya kasi hindi na makokontrol. Pinagalitan tuloy sila, di ba, ni yan. Pero baka hindi niya naintindihan na bati siya dapat, one-sided din siya. Ibig sabihin, side ng judge, hindi side ng isang kampo dito. Di ba? So, I think there's a philosophical, ontological, Medyo dyan. medyo mahirap talagang makinig sa mga senator natin. Kasi talagang mauuwi ka sa mga mga semantics, dictionary. nosebleed tayo. Parang yung forthwith dati, di ba? Hindi daw ibig sabihin niya na immediately or agad-agad. Ngayon naman, iba na ibig sabihin ng one-sided. Iba talaga dyan sa Senate, no? May sariling dictionary dyan Kanya-kanya talaga tayo dito For the one-sided. Pero momentum. May momentum tayo. May momentum siya. Kinakabahan ako dito kayo, Richard bumabawi si May momentum siya. Okay. Number one pa rin siya. At least just before Yes. the impeachment, before yung moment of brilliance. Yes. Diba? I think the first days, yung mga surveys na nakita ko, I think Okta, you guys, Yes. you covered first. He's still very strong to be the next top senator, even as a vice president. And sabi nga ni what's his name? Yung isa pang legal luminary, si Panelo. Okay. Sabi niya, he's even in the position to Ako, be the replacement for Sara. si Attorney Sal, sa akin yan, fashion luminary. Diba? You mean in the in the way na Mahilig ako sa mga suits What- Minsan tinitingnan ko yung kanyang mga sinusuot. what not to do? Parang panelo or panalo? Pag may fashion show ako, is that panelo or Oo nga, panalo? hindi, pero yun nga, mukhang sa iba't ibang survey, no, sa amin man, Yeah. sa Momentum, but also the Okta, others, yeah. medyo consistent Number one, Oh, si see, sabi ko Robin Padilla sa 2028. Maano pa lang, malayo pa naman yan, at ito naman ay hypothetical na voting intention, but number one siya. No? So mukhang meron din siyang ginagawa, nagugustuhan ng ating mga kababayan. 3 years na siyang senador. I mean, Sabi it's ko not nga, like I wouldn't, yeah. I wouldn't fault him kung nalilito siya. Nalilito din yung mga kababayan natin. And baka that's the It appeal. works, that works for Huwag them. natin kalimutan Works for them. Huwag natin kalimutan ng legacy ng Robin Padilla. What is the legacy? As an actor. Okay. Diba? Tama. Napakadaming dekada na nakita mo si Robin Padilla, ipinaglaban ang pinakakawawa. Sabi niya, maging sino ka man, di ba? O, Ba't di nanalo si Pero- Cesar Montano? Pero Hirap sa din kami. akin, Oo, ikaw naman. sa Bakit akin, wala silang oo, talent? tama naman yun. Pero sa akin, congrats na lang kay Senator Robin Padilla for always trying, for always showing up. Gusto natin mapaalala sa mga tao, may proseso tayong kailangan pagdaanan para matuto. Baka ito ang silbi ni Robin Padilla ngayon, maipakita anong itsura ng trying and still showing up kahit hindi na natin maintindihan kung ano ba yung talagang gampanin natin bilang senador. I think yung inspiration niya sana is si Senator Pacquiao. Ikaw, sinong inspiration mo? Senator Pacquiao. Kasi, si Senator Pacquiao, Huli-huli yung di ba, moment. hindi
hindi siya, di ba, parang, I'm the world champion, tapos ng laban. I mean, he's a really global Filipino celebrity, the first, right? Really, let's give it to him. And then, nag-aaral siya, di ba, nag-aaral siya ng political science, nag-NCPAC siya. You know, he even stood against President Duterte on certain issues on West Philippines and all. Yes, he didn't do well, but he's now doing well again in the surveys, no? Si Pacquiao, top 5 ulit. So, ibig sabihin, you know, like, if celebrity power lang, right? Robin Hood is not the only one, a great actor, Tsaka, famous level. But it's what you do with that celebrity, what you do to improve yourself, to you know, blend into the mold of what statesman. Mas idol ko si Pacquiao dyan ng malaya. At sana yun na lang inspiration ni Robin. Tapos, dahil binigay mo si Manny Pacquiao, 8-time world champion, hiniwalay ni Manny Pacquiao ang trabaho niya bilang senador at ang kanyang boxing champion. Wala namang hinaman ng suntukan sa Senado yan nun eh. Kaya dapat itigil na rin ni Senator Robin Padilla yung pagiging artista at OA niya. yan. Diba? Oh, yan. So, yun lang naman yung ginagawa natin. Ang baba na nga ng participation ng taong bayan sa impeachment trial, dumadagdag pa kayo. Responsibilidad ng mga senator judges na linawin ng mga bagay-bagay. May staff naman kayo eh. Meron naman kayong access at recurso para gawing mas malinaw ang bagay, mga bagay-bagay. So, imbis na sana hindi kayo dumadagdag sa gulo, nagiging kapamaraanan kayo para ipaliwanag yung mga bagay na malabo o medyo confusing sa mga Pilipino. Tsaka di ba, syempre, wag naman masyadong sensitive. Ingay lang eh. Ikaw nga sabi mo yung mga kabataan ngayon, weak eh. Ikaw naman naingayan lang na onte eh. Para ka namang... Pa-ethics ka kagad. Oo, para namang hindi ka galing sa mga maiingay na lugar dati, di ba? So, pero swerte po kayo, Senator Robin, hindi kayo knock out ngayong hapon bilang wala po ang aming senador, Dino De Leon. Ngayon naman, babasahin natin ang inyong komento sa ating talakaya ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, magdedesisyon kami if you'll either take it or leave it. Yan, favorite yan. Clip it lahat. Clip it lahat. Take it or cleave it. Horrible people. Okay. Sobrang excited akong basahin itong mga comments na to. Grabe, i-resist ko yung na-miss isa ko para eh. sa'yo, ha? Na-miss ko eh. Sige. Oo, sige. Mauna na ako. Sabi ni Jamie Foxx. Di ba ito yung Jamie Foxx na Oscar Award winner? Oo nga eh. Dapat, ay, nagtatagalog pala si Jamie Foxx. Jamie, ano. Sa China Issues United ang mga Pinoy, bakit natin nahayaang kupkupin ang bansa at teritoryo natin? Sobrang mali at sinasaktan o patayin pa ang mga kababayan natin. Take it or leave it. Take it. Oo. Take it. 100%. 100%. Hindi, sabi nga ng ating China expert sa Team Pinas, si Dr. Sherwin Ona, paulit-ulit, na isa sa mga pamamaraan ng China kapag ka sila ay may mga kaaway na bansa, ay hindi actually yung direktang komprontasyon kundi pahinain yung will to fight, yung loob ng isang bansa at sabihin mo na lang na, teka, ayoko na, nakakatakot, atras na kami, peace na lang, wala nang conflict, no? So, kailangan talaga buuin natin yung will to fight. At saka kabilang dyan sa Ang macho mo ngayon, Clive, na I like yung will to fight. Ulitin mo. Richard! Kala ko na kay Ina! I think ang bagong love team ay Equilibrium. Para may Odysseus. Chances tayo. Open naman na tayo sa 2026 na. Hindi, pero susugan ko lang, bahagi din dyan ginagawa ng operasyon ng China ay mag-impluensya ng mga politicians. Tama. Magluklok sa kapangyarihan, no? Na para mas mapadali ang kanilang... Hindi survey, ano. Ay, hindi survey. Ay, hindi natin alam sa lahat ng No survey. comment. Inspired na po talaga. Tingin sila sa Australia, sa New Zealand, may mga congressional investigation dyan. Correct. Na-infiltrate talaga sila ng mga Chinese. Even sa US, di ba? Oo, Mga Taiwan, pundayers na UK, kumain. UK. Okay, sa... Ito, gusto ko na lang. Isa pa. Michelle lang yan. Pwedeng sagutin ng Senate yung pagkain ng defense ni Sarah on the condition na no objection allowed from defense. Sabi yan ni Maverick 24. Take it or leave it. Ano? Eat it, eat it, Ayoko eat it. nag-deal ng ganito. Oh, Ayoko yung mga principled quid pro siya eh. quo na Oh, leave it ganyan. na lang. Huwag na lang silang kumain. Kasi, sa totoo lang, okay na yung defense team niya. Nakakatulong sa... stick to it. Don't interrupt your enemy when they're, So, ang sagot po namin sablay. ay, walang catering, go object. Wala object ng object. Stick to status Sige, quo. Ina, yung pangatlong Itong comment. pangatlo, mula kay Alma Aranilio, hindi lisensya ng mga politiko na gawing dahilan ang milyong-milyong boto Yun. nila para hindi sila punahin o maging untouchable at feeling na hindi sila pwedeng magkamali. Go! Take it or leave it. Leave.
Caldero hit, Caldero hit. Take it! Caldero hit. Oo. Caldero hit. Oh, ito yan yung pinaka-inaabot mo, Cleve. Siyempre, Yun. yung huling comment, Give no? muna. As the Ayan na naman announce ko po tayo. today, ako po ay talent manager na po Ayan ng na naman pinakabagong tayo, love team, no? Pero Papahamak sabi naman. ni Maria Elena Bacabak, wow, bagong love team. Winry sa Senate, Rina sa With Due Respect. Wow! Parang- Take it or leave it! Parang nakita ko, meron kang account na ganyan ng pangalan. Take Planted, planted. Take it. Balik Troll po tayo farm, sa troll Winry. farm. Take it! Take it! Troll. Ako take it simply for the reason na ka-level na ba natin ng Philippine Senate? Yun. Sa pag-ship Hindi natin. ako, take it kasi Hindi, tayo may budget tayo eh. Oo nga, may Sila wala. pa-catering dito. Sila wala silang catering budget. take it. Mas social Love is always the answer. Correct. Love is always the answer. Pero balik tayo na sa Para sa bayan, para sa bayan. So willing ka, Richard? Para sa bayan. Yung catering. May qualifier. Catering. So sinong Ito na, mananalo? tapos Kailangan na. pumili, Ako, kailangan pumili. eto, Yung first. I-vito ko na kayong lahat. First. Gusto ko manalo si Maria Ako din. Elena. Ayan. Support. Fake news. Ako, idadagdag ko lang si Alma. Jamie Fox. Aranillo. Jamie Fox, no O question so sino yung about it. pangalawa? Si Jamie Fox o si Alma Aranillo? O, tatlo daw. Oo, daw. So si Jamie, si Alma, at si Elena. Oh, producer, yung may utang tayo na isang nanalo na mug, di ba? Finarward ko sa'yo. Pakibagay yung mug niya, dalawa na daw. Okay. Ay, mga nag-request. Sir, nanalo ka na, wala pa yung mug namin. Yung nagbilin po kay Richard, follow through po siya doon. Oo. Ang i-message, Napapanood nyo naman Sinisingil lang po. ako Ang ng message sa ko po. kalsada. ang i-message nyo po yung executive producer Ayun. na, Sandro Ochon. Yung number niya nasa EDSA. Alam mo yung mga billboard na may phone number. Sa kanya po yan. Ayan. Ayan na Okay, po. congrats sa ating mga napili. Nako, susona na naman bukas, mapanghati na naman ng diskusyon. Exciting, Iba't ibang exciting. opinion na naman ng mga bagay-bagay ang taong bayan. Pero tandaan natin, Oo. isa lang ang Pilipinas. Maski 7,107 islands natin, Oo. isang bayan at isang lahi lang tayo. Let's watch this video. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Kulay ng watawat, ating inspirasyon, mulat bughaw, dilaw na patnubay ng nasyon. Sa bawat bituin, kwento ng tagumpay, tayo'y magkaisa, pangarap ay sabay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Ayun. At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagulon at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayon hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Kwentuhan lang ha, don't add any more elements. Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo or maybe not. Yes. Plan B! At susunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR radio stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. Yun. Tandaan, wala pong mali sa pag-ibig. Yun! Kaya, Macho. abangan nyo sa susunod na linggo ang susunod na episode ng Rina. At Slim Chad. Biglang Ano daw yun? Slim Chad. Bigla si Dino makita nila next week. Pero maraming salamat Team Pinas sa pagsama sa amin ngayong linggo. Yun. Kaya tandaan nyo po, walang personalan. Dito lang yan sa
With due respect! Shake hands naman kayo. Shake hands.